Amen. Praise God. Happy Father's Day po sa ating lahat ng mga tatay. Amen. Mga kapatid, palakpakan nga po natin yung mga katatayan ngayong umagang ito. Amen. Glory to God. Maraming salamat po. Amen. Praise God. So, mga kapatid, alam niyo po bang although Father's Day ngayon, kung titignan natin yung realidad, hindi lahat ng tao or hindi lahat ng hindi lahat ng tao excited or masaya kapag Father's Day. Probably yung iba masaya, pero in reality kasi hindi naman po talaga lahat. Kasi po paano na lang yung mga lumaking mga tatay or yung iba naman na may tatay nga pero parang absent naman emotionally. Kaya tuloy parang merong konting sugat na hanggang ngayon dala-dala pa rin. Meron din namang mga tatay na nga sila mismo, pero parang pakiramdam nila, nagkulang sila. Kaya tuloy feeling nila, hindi sila pwedeng maipagmalaki ng kanilang mga pamilya. At minsan po, kapag ganun yung pakiramdam natin, hindi natin namamalayan na pati pala ang turing natin sa Ama natin sa langit, minsan ganun din yung ating nararamdaman. Pero ang magandang balita po mga kapatid, patungkol po sa realidad ng buhay na yan, of course, life is not perfect, right? Bagamat nagsasabi tayo ng Happy Father's Day, hindi naman talaga lahat happy. At hindi ho masama yun. At ang kagandahan po doon, ang magandang balita, meron pa din pong sinasabi ang salita ng Panginoon patungkol po dyan sa atin hong Father's Day. Hindi po tayo pupunta sa kwento ng isang mabuting anak, kundi siyempre pupunta po tayo sa kwento ng isang mabuting ama. Last month po, kung naalala nyo po, pinag-aralan po natin ang Covered by Grace, No Matter the Distance. And from that story, we came up with two parts of the story, which is the part 2 na may kinalaman po sa bunsong anak. At ang part 3 po may kinalaman sa panganay na anak. So kung titignan ho natin yung story ng The Prodigal Son, kumbaga, pigang-piga po natin yung storyang ito. Bata pa lamang po ako, naririnig ko na itong storyang ito. At ngayong umaga po, minsan pa po, pipigain po natin muli yung storyang ito at bubuksan po natin yung panibagong kabanata tungkol sa kanya. At ito pong part 5 natin, titignan naman po natin sa pananaw ng isang mabuting ama. Dahil ang prodigal son po na story ay hindi lamang po talaga kwento patungkol sa swail na anak, kundi ito ay kwento patungkol din sa isang ama. Amen? Ama na hindi tumigil sa paghihintay, ama na hindi tumigil sa pagmamahal, ama na hindi tumigil sa panonood at pagbabantay sa daan hanggang sa ang anak niya ay makabalik. Kaya mga kapatid, samahan niyo po ako sa panibagong title ng ating pag-aaral sa umagang ito, entitled, The Father Who Never Stopped Watching. Ama naming Diyos, lumalapit po kami sa iyong banal na harapan sa umagang ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na ito, Lord. Salamat po dahil kahit minsan kami po ay naliligaw, nagkakamali ng landas, hindi mo pa rin po kami tinatanggalan ng pagmamahal. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, buksan mo po ang aming mga isip at buksan mo po lalong-lalo na ang aming mga puso. Lalong-lalo na ho sa mga kapatid po namin na mayroon pong konting bigat na dinadala, Panginoon, sa kanilang mga kalooban. Even sa mga kapatid ko po na maaaring may sugat or bad history from their childhood, Panginoon, lalong-lalo na sa pakikipagrelasyon nila sa kanilang ama. At even, Lord, sa mga ama na pakiramdam nila ay nagkulang sila. At na bilang mga anak mo, pakiramdam po nila hindi po sila karapat-dapat. Kaya, Panginoon, hayaan mo po sa umagang ito, matuto kami at marinig namin ng malinaw, lucidly, ano ang iyong tinig at ano ang iyong mensahe para sa amin sa umagang ito. At palalahanan mo kami na ang iyong biyaya ay mas malaki kaysa sa aming mga pagkakamali. Panginoon, patuloy mo po kaming turuan na ang iyong pagmamahal ay hindi nakabase sa aming performance,
kundi ito ay nakabase sa pagiging iyong ama. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo at this very moment. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Minsan pa po, palakpakan po natin ang Panginoon. Muli, ipagpaumanhin po ninyo kung atin ho uling pipigain ang story ho ng The Prodigal Son. This morning po, allow me to share 3 focal points that we can see from the point of view of the Father through the story of the Prodigal Son. At ang pangunahing kaisipan po ay hango sa concept na your failure may change your location, but it will never change your identity. So sa first point po natin has something to do based on proximity loss ng anak. So the son left the father, alam po natin yung nangyari sa kwento, lumapit po ang bulsong anak sa kanyang ama at sinabi, na makikita ho natin yan sa Luke 15:12, Ama, ibigay na ninyo po sa akin ang mamanahin ko. So sa madaling sabi, parang ang datingan po, gusto ng bunsong anak yung blessing galing sa ama, pero parang ayaw niya yung presence ng ama. At honestly po, relevant po ito kasi minsan, parang ganito tayo eh. Gusto natin ng blessing pero ayaw natin ng guidance ng God. Ayaw natin that God is really watching us over the steps that we are doing daily. Gusto natin ng provisions ni God, gusto natin ng protection ni God, gusto natin ng favor ni God. Pero parang ayaw natin ng authority ni God. Ayaw natin ng direction niya. Ayaw natin lalong-lalo na ng correction niya. Kaya tuloy kung minsan, hindi natin napapansin, lumalayo tayo. At ang nakakalungkot po dito, kapag lumayo po tayo sa Ama, lumalayo tayo sa responsibility natin sa ministry nang hindi natin namamalayan, na akala natin, syempre, mawawalan ako ng responsibility, freedom yun. No. Freedom from obligations, no. Pero soon you will realize na slavery pala ang kapalit nun. Napatunayan po natin yan from the previous studies that we did. Bakit po? Kasi minsan po lumalayo po tayo dahil sa relationship, dahil sa career, mas pinipili natin yung career, dahil sa pera, pakiramdam natin, we are not having enough. So we are trying to survive from our own. Dahil sa control, ayaw nating nakokontrol tayo ng iba. Dahil sa obligation, ayaw nating nasasakal tayo, natatali tayo ng obligation, or pwedeng dahil sa pride. Lumalayo po tayo in short dahil sa kasalanan. Dahil minsan mas prepared natin yung popularity, yung social validation, lalong-lalo na yung social media validation. Pero habang lumalayo po tayo, hindi natin namamalayan, unti-unti na rin pala tayong nawawalan ng inner peace, deeper peace. Nawawalan tayo ng kapayapaan. Kung maalala nyo po, 2 months, 3 months ago, tinanong ko kayo ng isang malaking tanong. Basically, yung mga nagkakaedad, madali ho sila makaka-relate sa tanong na to. Ano ba talaga ang hinahangad mo sa buhay? Kasi nung bata ka pa, ang dami mo pang pangarap eh. Ang dami mo pang gusto, right? And wala akong masamang mangarap. But eventually, marirealize mo kung bakit mo pala gusto ng bahay. Kasi deep inside, meron kang takot na baka hindi mo maprotektahan yung pamilya mo. Kung bakit gusto mo ng pera, kasi meron kang nararamdaman na takot na baka sa oras ng pangangailangan, hindi ka makapag-provide sa pamilya mo. Kung meron ka namang sakit, gusto mo ng kagalingan. Kasi may takot ka na baka hindi ka na gumaling at mamatay ka. Pero sa bandang huli, marirealize mo na wala palang kinauuwian lahat ng ating kagustuhan kung hindi yung malalim na kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Kasi kung ramdam mo yung kapayapaan, wala ka nang hahanapin pa. Nakakalungkot po. 2 weeks ago, 3 weeks ago, actually, naiiyak ako every time I hear it. A lot of people are actually having a hard time even stating the name of Jesus Christ or allowing it naturally to flow out from their mouth yung pagtawag nila sa pangalan ng Diyos. Pero nung lumindol na malakas,
Intensity, ilan po yun? 7.8? Napakalakas po nun. 5 nga lang nakakataranta na. Maririnig mo sila from the background. Napapasigay, Diyos ko, Lord Jesus, Lord Jesus. Maririnig mo yung malalim na pagtawag dahil sila ay punong-puno ng takot. Kasi doon nila nararamdaman na wala silang ibang pwedeng takbuhan at sandalan kundi yung Panginoong Hesus. Pero salamat kapag ikaw alam mo at nakadepende ka sa kapayapaan, sa lalim ng kapayapaan na binibigay sa iyo ng Diyos. Kahit gaano pa kalakas ang lindol, alam mong kasama mo ang Diyos. Amen? Amen. Kasi po wala po talagang ibang makakapagpuno po ng puso natin maliban sa Diyos. Kaya po yung Diyos pinili niya yung puso kasi siya lamang po yung pwedeng magkasya dito. Hindi po pwedeng magkasya yung pera dyan. Emptiness din ang kakauwian nun. Hindi pwedeng magkasya kahit anong bagay na gusto mo. Lahat po yun, emptiness. Pero despite of all that, tandaan lang po natin mga kapatid, darating po sa pagkakataon na dahil tao lang tayo, pwedeng sa buhay natin, pwede po tayong mapalayo, pwede po tayong madapa, pwede tayong magkamali, pwede tayong mawalan ng tamang direksyon. But your failure will never have the authority to change who God says you are. Failure may change your situation, but it cannot rewrite your sonship. Failure may change your season, but it cannot cancel your identity. Di ba last week? Shame is not your name. So kahit gaano pang katindi yung kasalanang nagawa mo or kahihiyan, it is not your identity. Because God's grace is far more powerful than the shame. And shame can cover you through His grace. Failure may change your location, but it can never change your position in the Father's heart. So mga kapatid, pakatandaan po natin, you may have walked away from the Father, kagaya ho nung ginawa ng bunsong anak. But the Father never stopped being the Father. At ganun po katindi yung Ama nating nasa langit, kung papaano niya tayo kinukuberan with His grace. Ito po yung bunsong anak, umalis, lumayo. Nagalit ba yung ama? Hindi. Ano yung ginawa ng ama? Araw-araw, alam niyang babalik at uuwi sa kanya yung kanyang anak. At araw-araw siyang naghihintay. At last week po, sinabi natin that grace may deny your mistake, may not deny your mistake, but grace can remind you that your mistake is not your name. So napaka-importante po, nakilala natin at alam natin kung gaano katindi yung kahabagan ng Diyos. Kasi kapag hindi ho natin alam kung gaano katindi yung grace ng Diyos sa atin, every time magkukumit po tayo ng mistake, the devil will always condemn us that we are not worthy. Pero dahil naiintindihan po natin gaano katindi yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi niya tayo pwedeng sumbatan. Dahil yung Diyos, hindi niya po tayo sinumbatan kahit minsan. Instead, minahal niya tayo at tinanggap. Point number 2, he lost everything. And this is based sa pride po ng anak that is broken. Kitang-kita po sa story at sa point na to, na naputol at nasira yung pride ng anak. And when the son lost everything, ito po ay nasa Luke 15:14, when the son began to be in need, minsan, ganyan po tayo nakaka-realize. Ganyan tayo dumarating sa point na tayo ay nag-iisip. Kaya mas mahirap kung minsan yung buhay na palagi kang nasa sagana. Kasi malaki yung tendency na makaligtaan mo yung Panginoong Hesus. Pero kapag nasa panahon ka ng kagipitan, di ba kung minsan pakiramdam mo, ang lapit-lapit mo sa Diyos. Dito po, nung dumating po yung taggutom sa buhay po ng bunsong anak, kasabay din po nung pagkaubos ng pera ng anak. At syempre, pag naubos yung pera mo, nauubos din pati kaibigan mo. Ngayon, probably, marami kang kaibigan kasi kilala ka, may impluensya ka, may power ka. Pero pag nawalan ka na ng power, nawalan ka na ng impluensya,
sigurado ako, isa-isa na pong mawawala yung mga tinatawag mong mga kaibigan na yan. Kaya dumating sa point, itong bunsong anak, dumating po siya sa desisyon na kailangan niyang magtrabaho sa isang babuyan para lang mag-survive. At alam naman po natin lahat na para sa isang Hudyo, ito yung pinakamababang klase ng pagkatao. Kasi hindi lang siya nagutom kung hindi nabasag din yung kanyang pride. At minsan mga kapatid, kailangan po nating umabot sa ganitong sitwasyon para lang mag-take effect yung paggising sa atin ng Diyos. Minsan, sinasabihan tayo ng magulang natin, pinapaalalahanan tayo kung ano yung dapat nating gawin at yung hindi natin dapat gawin. Amen? Maraming pagkakataon kung minsan hindi natin naiintindihan yung sinasabi ng ating mga magulang. Kaya eto tayo, nasipasaway, napakiramdam natin, tama tayo, we will insist. And we will keep on doing kung ano yung alam nating tama. But eventually, pwedeng yung consequences ng ating mga desisyon, yun yung pwedeng maglagay sa atin sa isang sitwasyon na kung saan marirealize natin, maliit pala tayo. Dalawang klase lang ang pagkatuto. It's either makinig ka, or it's either i-experience mo. Kapag hindi ka marunong makinig, i-experience mo. Maganda, parehas, yung pwedeng kahinatnan ng dalawang pagkatuto na yon, pero pinakamasakit yung bagay na experience. Kasi lumalatay yun sa puso, nananakit yun, at umuugit yun sa puso, para ma-realize mo kung ano yung mga mistake mo. Kung minsan inaalaw ng Lord yan, hindi para gusto niya tayong saktan, kundi dahil sobrang tigas ng ulo natin eh. Tinatawag tayo, pero hindi tayo sumusunod. Kaya kung minsan may mga leksyon sa buhay natin na hindi natin basta-basta natututunan sa comfort zone. Karamihan sa mga taong mature, malalim yung pinagdaanan niyan. Pero pwede ka rin namang maging mature kahit hindi ka dumaan sa malalim na pinagdaanan. Lalong-lalo na yung mga klase ng taong mahilig makapagkwentuhan sa mga mas nakakatanda sa kanya. Kasi nagigain nila yung wisdom through their elders. Lalong-lalo na kung marunong silang makinig. At kadalasan po, kapag hindi marunong makinig sa magulang yung mga anak, nawawala sila sa sinatawag na comfort zone. May mga bagay na natututunan nila sa pagiging broken nila. Kasi po minsan kailangan mo nang maubos yung self-confidence mo para lang matutunan natin na para panghawakan yung God's confidence. Alam niyo ho, napakasarap, mga kabataan, makinig kayong mabuti. Wala nang masasaya pa at masasarap pa kapag ikaw nakakaramdam ka na ng kilig. Di ba? Pag kinikilig ka na, nagkakakrush ka na, meron ka ng nagiging gusto. Di ba? Naririnig mo pa lang yung pangalan, nakikita mo pa lang yung tuktok ng buhok, parang hindi mo na maipinta yung iyong nararamdaman. Unfortunately, palagi kong sinasabi sa inyo, kapag nagsisimula ka ng kiligin, ang kabataan kapag nagsisimula ng kiligin, nagsisimula na ring hindi makinig. Okay? Kasi kung minsan sinasabihan kayo at pinapalalahanan kayo, hindi dahil bawal, kundi dahil ayaw nilang danasin nyo yung sitwasyon ng brokenness. Lalong-lalo na sa murang edad. Yung panahong binibuild nyo pa lang yung personality, hindi nyo pa nga alam kung anong career yung kukunin nyo, hindi nyo pa alam kung anong profession yung kukunin nyo, hindi nyo pa buo kung ano yung personality nyo bilang tao. Hindi nyo pa talaga kilala yung sarili nyo. Tapos magdadagdag pa kayo ng isang tao, nakikilalanin nyo. Kasi pag nakipag-commitment kayo doon, nakipag-relasyon kayo, meron kayong commitment. Ibig sabihin, may maintenance yun. Kailangan mong magbigay ng effort, kailangan mong magbigay ng oras. At nagiging vulnerable kapag sobrang aga pa ng panahon. Kaya kailangan, para dumating ka sa stages na
makita ng mga magulang mo na pwede ka na, kailangan makita nila yung maturity sa'yo. At madali mong makikita, shortcut mo yung maturity kapag pinapalalim mo ng gusto yung relasyon mo sa Panginoon. Amen? Amen. Ganun lang yon. Hindi kayo pinagbabawalan, pinapaalalahanan kayo. Kung hindi kayo nakinig, and then experience kung ano yung tinatawag na brokenness. Masakit po yun. Mahirap po yun. So, kailangan pong maintindihan natin kung bakit po nandyan. Nakagaya po sa kwentong ito pong pig pen na nangyari, yung babuyan, na nangyari dito sa bunsong anak. Hindi naman po ito actually yung ending part ng story eh. Kasi di ba pwede nating sabihin na nakakadiri yung part ng story na yon? Pero hindi. Actually, yun po yung panimula. It was actually the beginning of his return. Naging uncomfortable yung sitwasyon ng bunsong anak. Pero dun sa pagiging uncomfortable na yun, doon nagsimula yung breaking point ng kanyang pagbalik. Minsan, hindi natin na-experience yung pinakamabigat na problema na dumarating sa buhay natin. Mahirap ma-appreciate yan. Pero alam nyo ba, yung mga malalaking problema na dumadanas sa buhay natin, minsan, yan yung nagpapatatag ng pagkatao natin. Yan ang nagtuturo sa atin para mas lalo tayong maging matatag. Ano pa po? Pangatlo, the father ran first, grace moved first. Kita po natin sa story that grace moved first. Ibig sabihin, kaya nga po the father ran first. Nung matanaw niya sa malayo ang kanyang anak, ito po yung favorite part ng story ko eh. Sabi po sa Biblia sa Luke 15:20, while he was still a long way off, malayo pa lang, nakita na siya ng ama. And I keep on telling everybody, kung meron unang nakakaalam at nag-iisang nakakaalam kung kailan uuwi yung anak at babalik sa ama, sino yon? Siyempre, yung mismong anak. Kasi siya yung nagdesisyon eh. Tama. Pero sa sitwasyon na ito, instead na yung anak yung unang makakita sa ama, yung ama yung unang nakakita sa anak. Ibig sabihin, yung ama, simula nung panahong umalis yung anak, wala nang ginawa yung ama kung hindi maghintay. Matagal na siyang naghihintay. Matagal na siyang nakatanaw sa daan, yung kanyang ama. At nang makita niya, ito po, nung nakita nung ama, yung kanyang anak, hindi po siya nagalit. Kung kaya tayo yun, nakakita mo yung anak mo, paparating, titignan mo sa malayo yun, no? Sabi ko na sa iyo tigas kasi ng ulo mo Di ka pa nakinig sa akin Pero ito pong ama na to, hindi po siya nag-lecture Hindi po siya nagalit. Hindi po siya nanumbat. Hindi siya nagsabing, tignan mo nga yung nangyari sa'yo. Hindi ka kasi marunong makinig sa akin Hindi po siya pinagalitan at higit sa lahat, hindi po siya pinahiya. In fact, meron ngang nakareding speech sana yung bunsong anak, kung babasahin po natin yon. Hindi siya pinagsalita, bagkus tumakbo kaagad yung ama at sinalubong niya kaagad ng yakap at halik at pagtanggap yung kanyang anak. Ganun po yung grace. Sinalubong ng grace ng ama ang kanyang anak. Kaya nga, habang pinag-aaralan ko to, doon ko na-realize, ganda pala ng pangalan na Grace. Diba, Sister Grace? Kapatid ko, Grace din yung pangalan. Napakaganda ho ng meaning ng biyaya, ng grace. At dahil gusto ko hong sabihin sa inyo to, while the son was actually rehearsing for a speech, makikita ho natin yan sa Luke 15:18-19. Kasi nakaredy na, kumbaga, inisip nung bunsong anak, ito yung sasabihin ko sa kanyang tatay. Sa aking tatay, kasi sa totoo lang, dun sa bahay namin, yung mga katiwala dun, hindi naman tira-tira ng baboy yung kinakain. At mas maayos yung buhay. Kaya siguro, ito na lang yung sasabihin ko, kahit hindi niya na ako tanggapin na anak, basta tanggapin niya lang ako uli
na maging alipin. Okay na ako. So, ganun ho yung concept ng kaisipan ng bunsong anak. Kung pwede ba siyang bumalik, pwede ba siyang maging alipin na lang. Pero yung ama, sa halip na makinig siya dun sa dialogue na gustong sabihin ng kanyang anak, siguro nagsasalita yung anak habang niyayakap niya, pinaghahalikan niya. Pero hindi niya na naiintindihan yung sinasabi ng anak. Instead, nung tumigil sa pagyakap yung ama, ang unang-una niyang ginawa, sumigaw siya at sinabi niya, inutos niya kaagad sa mga alagad, dalhin niyo ang pinakamagandang balabal. Habang yung anak niya, iniisip pa rin na hindi siya worthy, pero yung ama, buong puso na po siyang tinatanggap with excitement that you are still my son. Kaya nga po para sa akin, merong malalim na pakahulugan yung balabal or yung robe na ibinalot kaagad sa kanya. Kasi po, ang nakikita po natin dito, kung mapapansin niyo po, on what is behind the power of the robe, una po, hindi muna siya pinaliguan. Di ba? Pag kayo, magulang kayo, lalagyan nyo ng mamahaling balabal ang anak nyo at magandang balabal. Siyempre, anong gagawin nyo? Papaliguin nyo muna yung anak nyo, di ba? Lilinisin nyo muna. It's either punasan nyo muna. Pero siya, hindi niya muna pinaliguan, hindi niya muna pinag-ayos, hindi niya muna pinagbago yung kanyang anak. So in short, kitang-kita po natin dito yung grace ng Ama, na bago pa man siya maging malinis, binigyan na po siya ng robe. Ganun lang po yung hinahanap sa atin ng Ama eh. Lumapit lang tayo. Bumalik lang tayo. Kahit hindi mo pa nga nai-state sa kanya yung dahilan kung bakit ka nagkasala, niyayakap ka na niya. Ganun po yung biyaya at pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi po, ganito po yung grace ng Ama. Hindi ka tinanggap dahil nagbago ka, nagbabago ka dahil tinanggap ka. Amen? Amen. Katulad ng ating mga nakaraang serye po, covered by grace, not by leaves, which is the part 1, covered by grace no matter the distance, part 2, and part 3, covered by grace, that shame is not your name. Part 4. At ngayon po, covered by grace. And yet, we are still called a son. Kaya po may panibagong pagtuturo na naman sa atin this week about grace, na ang grace pala, hindi lang basta nagtatakip ng kahihiyan, kundi ang grace ay nag-uuwi din sa atin pabalik sa Ama. Now, bakit ko kailangan itong ituro sa atin? Lahat po tayo dito candidates to come back at bumalik sa Ama. Because nobody here in this room is perfect enough to say that they have not committed any sin. Lahat po tayo, sa totoo lang, hindi tayo karapat-dapat dahil sa ating mga pagkakamali at kasalanan. Pero nang dahil po sa biyaya ng Diyos, kahit ano pa yung kasalanan mo, handang-handa siyang balutan ka ng kanyang balabal, ng kanyang pinaka-importante at pinakamamahal na balabal. At alam naman po natin kung ano yung significance at kung sino yung balabal na yon. Ipinadala ng Diyos yung kanyang nag-iisa, pinakamamahal na bugtong na anak. Tayo nga, kahit 10 siguro yung anak natin, para sa kasalanan ng iba, kaya nyo bang i-dedicate or ihandog yung isang anak nyo para sa pagkakamali ng iba? Hindi. Ito Diyos na eh. He has the capability in just one click to destroy all of us and kill all of us because of our sins. But He did not. Kasi ganun yung biyaya ng Diyos sa atin. Ganun yung pagtatangi ng Diyos sa atin. Kaya kapatid, hindi kita kilala. Hindi ko alam kung ano yung mga pagkakamali mo from the past. Hindi ko alam kung ano yung laman ng isip mo, laman ng puso mo, kung ano yung inconsistency mo sa buhay, ano yung mga silent battles mo at mga struggles mo. But one thing is for sure, lahat sa'yo alam ng Diyos.
At handa siyang ibigay sa iyo yung kanyang pinakamagandang balabal para lang yakapin ka at tanggapin ka. Amen? So to sum it all, mga kapatid, a father's love is not proven when his children are perfect. It's actually proven when they fail and yet still chooses to love them. Minsan nakala natin ang pagiging mabuting ama ay kapag napalaki mo ng tama ang mga anak mo, pero ang tunay na ama, ang tunay na mabuting ama, marunong magmahal kahit sa panahon ng rebellion, sa panahon ng mistake, sa panahon ng failures ng kanyang anak. Because that is how exactly our Heavenly Father loves us. The prodigal son left home, but the father never removed his place at the table. Nagpakalayo man yung anak, pero kahit kailan, hindi siya inalis ng ama sa kanyang puso. Nasaan ka man ngayon, hindi ka nawawala sa puso ng ating amang nasa langit. Your failure may change your location, but it will never change your position in the Father's heart. Pwede kang maligaw, pwede kang madapa, pwede kang mapalayo, pero kahit kailan, hindi yun magiging hadlang para mawala sa'yo yung pagiging anak. At ito po, napaka-relevant po nowadays kasi po, in a generation that quickly cancels people, fathers are called to reflect a God who restores people. Sa panahon po ngayon, napilit nilang pinapangalandakan yung dignidad ng isang pagiging lalaki. Yung katigasan at yung pag-aaruga ng isang lalaki sa kanyang pangalan at sa kanyang apelido at sa kanyang angkan. Na sa panahon ngayon, napakadaling mag-cut off, napakadaling magpalayas, napakadaling mag-cancel, napakadaling magtakwil, napakadali hong mag-give up. Ganun po yung ating cancel culture sa panahon ngayon. Pero tayong mga ama, hindi ho natin magagawa at masusunod yung kagaya ng ginagawa ng ama nating nasa langit kung hindi ho mananatili yung malalim na pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Kasi hindi ho natin ito maiintindihan ng husto kapag hindi ho natin ito hinanap at in-experience sa Kanya. Probably, turo ako ng turo dito, pero iba pa rin eh. Kapag ang Panginoon mismong amang nasa langit ang nagturo sa inyo. Matututunan po natin yung puso ng isang amang nasa langit, puso na marunong tumanggap, at puso na marunong mag-restore. Ibig sabihin, kapag ikaw, Kristiyano kang ama, dapat handa kang baliin ang iyong pride para sa kapakanan ng iyong anak. Kasi wala akong perpektong anak. Wala rin akong perpektong ama. Ang point lang dito, magsisimula yung pagtanggap sa isa't isa kapag naunawaan mong paanong tumanggap yung amang nasa langit. Amen? Amen. Na siguro mga kapatid, ito yung pinakamagandang aral na makukuha natin sa kwento ng prodigal son, na hindi tumigil ang Diyos na maging ama kahit pa tumigil ang mga anak sa pag-akto bilang mga anak. God never stopped being a father even when His son stopped acting like one. At marahil ito rin po yung paalala sa ating mga ama ngayong Father's Day. Na huwag lang tayong magpalaki ng successful na mga anak, kundi magtayo tayo ng tahanan na punong-puno ng biyaya at pagtanggap. Di ba sabi nga ng salita ng Panginoon, hanggat hindi ang Diyos ang nagtatayo ng tahanan, ang mga nagtatayo nito ay nagtatayo sa wala. Kasi ang tunay na pundasyon at tibay ng isang pamilya, sa Kanya lang nagmumula. Amen? Minsan, hindi maintindihan ng iba, ay, bakit kaya tinanggap niya pa yung anak niya, kat hindi naman nung nagawang kasalanan sa pamilya niya? Ay, bakit kaya tinanggap pa nila yung ama nila, kat hindi nang nagawang kasalanan ng ama nila? Yan ho yung nangyayari sa panahon ngayon kung bakit maraming nag-e-exist. Maraming mga pamilya yung nag-i-insist na okay lang
yung single parenting. I'm not saying na single parenting is bad. What am I saying is this is one of the root causes while a lot of teenagers right now are suffering from the symptoms called broken families. Because ang unang kalaban niyan, pride. Minsan lang nagkamali, hiwalay na kaagad. Walang pagtanggap, walang grace. Kaya importanteng bilang anak ng Diyos, naiintindihan mo yung grace at nai-experience mo yung grace ng Ama. Amen? Yung tahanan na, alam mo yun yung kapag ka hindi ka lang nagpalaki ng isang successful na anak, kundi nagtayo ka ng isang tahanan na punong-puno ng biyaya at pagtanggap. Yung tahanan na kahit magkamali man sila, alam ng mga anak na meron silang babalikan. Kasi po pwedeng dumating yung panahon na maaaring maligaw yung mga anak natin at maaaring magkamali sila, which is wag naman po sana. But there is a possibility because they are keep on looking. They are keep on testing. They are keep on trying to find out for themselves. Not unless alam na nila yung shortcut key. Which is the shortcut key is to have a foundational, deeper relationship with God. Kasi doon mo lang makikita yung tunay na satisfaction ng buhay eh. Pag hinanap mo yun outside of God, hinanap mo yun sa validation ng tao, sa validation ng boyfriend mo, sa validation ng teacher mo, sa validation ng mga barkada mo, sa validation ng trabaho mo, sa validation ng lipunan, sa validation ng kung ano-ano pa, all of those will fail soon. At makikita mo kung paano gumuho yung buhay mo kapag ka nag-fail yung mga bagay na yan. Kaya napaka-importante po, palagi, ang kinauuwian ng ating pag-aaral, malalim na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya bilang mga ama, siguraduhin po natin na ipakatanim po nating mabuti sa kanila, na lagi nilang maalala na pag nagkamali sila kung nasaan ang Ama. Kasi importanteng alam nila kung nasaan yung tahanan at higit sa lahat kung nasaan yung Amang nasa langit. Kasi madali silang makakabalik. Sa panahon po natin ngayon na sobrang daling manghusga, di ba? Pinag-aralan natin last week, yung the stoning of yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, binabato siya, di ba? Akala natin, na-imagine natin, sobrang sakit ng bato na binabato sa babaeng nagkamali or ibabato sa babaeng nagkamali. Pero sa panahon natin, mas matindi ho yung ibinabato, di ba? Hindi lang bato. Kung hindi yung mga judgment sa pamamagitan ng social media. At hindi lang physical na katawan yung tinatamaan, kung hindi yung malalim na emotional, yung spirit, yung soul, yung tinatamaan sa panahong binabato ka ng panahon ngayon. Kaya kung hindi ka matibay-tibay sa relasyon mo sa Panginoon, sickness ang aabutin mo. Magsisimula yan sa mental sickness, spiritual sickness, hanggang sa hindi mo na maintindihan kung ano yung sarili mo. Kaya napaka-importante bilang mga magulang, bilang mga ama, na tayo po pinagkatiwalaan ng ating Amang nasa langit, pakasiguraduhin natin na mayroong malalim na relasyon yung ating mga anak sa Panginoon. Amen? Amen. Dito po sa kwentong ito, malinaw po nating nakita kung gaano katindi yung biyaya ng Diyos. Na pwedeng nagkamali ka, pwedeng naligaw ka, pwedeng napalayo ka, pero sa biyaya ng Diyos, kahit anong nangyari sa'yo, anak ka pa rin. At yan po ang ibig sabihin ng tinatakal po natin na series which is covered by grace. Hindi dahil perpekto tayo, hindi dahil wala tayong pagkakamali, kundi dahil hindi tumitigil ang Ama na mahalin tayo. Hindi siya tumigil na bantayan tayo, hindi siya tumigil na hintayin tayo, at hindi siya tumitigil na umaasa na balang isang araw, babalik tayo sa Kanya. Kaya ito po marahil yung challenge ko sa ating lahat ngayong umaga, especially sa ating mga ama. Let's be a safe place, not a scary place. Next slide.
Sige pa po, next slide pa po. Let's be a safe place, not a scary place. Be a home to your children that they can run back to, and not a place that they are afraid to return to. Hindi sila sumusunod dahil natatakot sila sa'yo. Yan ho yung walang pinagkaiba. Yung isang magulang, tinutuwid niya at tinuturuan niya yung anak. Pwedeng matuto yung anak dahil takot siya sa kanyang ama. Sumusunod siya dahil takot siya. Unfortunately, manipis yung kapit ho ng kanyang loyalty dahil takot siya. Darating yung araw, hindi na siya matatakot sa kanyang ama. Walang iniwan ho yan sa salvation. Lalong-lalo na nung panahong 1980s, 1990s. Kristiyano na po ako noon, bata pa lang ako. Kung titignan niyo yung conversion rate ng pagiging born again at pagiging Kristiyano, that time sobrang bilis. Parang ano siya, parang epidemya na sobrang pagtalikod, oy, born again ka na din, oy, born again ka na din. Halos lahat gustong mag-born again. Kasi natatakot sila eh. Tinatakot sila ng tagapagturo na rapture na at darating na yung Diyos, huhusgahan sila. Pero hindi po ganun ang tunay dapat na basihan kung bakit ka makikipagrelasyon sa Diyos. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dakilang biyaya niya, sa dakilang grace niya. Doon ka mai-inlove. At kapag na-inlove ka, lalalim yung relasyon mo na kahit anong mangyari sa paligid mo, malalim pa rin yung relasyon mo sa Diyos. Amen? Amen. So kahit gaano man po tayo kalayo, gaano man katindi yung naging pagkakamali natin, kapag malalim po yung pundasyon ng ating pagkakakilala sa Panginoon, hindi po tayo maliligaw sa daan pauwi sa Panginoon. At palagi ho nating maaalala na laging bukas, araw-araw, bawat umaga, yung kahabagan ng Diyos sa atin. Because grace, alam naman natin yan. Kapag nagkamali tayo, hindi yan yung pangalan natin, hindi yan yung identity natin. And maybe today, ito po yung gustong sabihin ng Diyos sa atin. Na pag bumalik tayo, hindi niya sasabing, hinihintay niya tayo para pagalitan niya tayo, kundi hinihintay niya tayo para yakapin niya tayo. Kaya mga kapatid, wag po sana nating kalilimutan that your failure may have changed your location, but it will never change your identity. Bakit ko pa ulit-ulit na sinasabi? Kasi ganun yung tactics ng demonyo eh. Di ba? Pagka gagawa ka ng kasalanan or tinutukso ka niya, nilalagay niya yung tukso saan? Sa isip mo. You are trying to be placed or to live on the edge. Nasa dulo ka. Na isang hakbang lang, laglag ka na, mali ka na. Kaya dapat dito pa lang namumuo yung tukso, yung edge. Umaalis ka na sa edge. Hindi mo na ini-entertain, hindi mo na malalim akong Kristiyano. Hindi ako magkakamali. Ang dami kong alam na Bible verse. Magugulat ka na lang. Tumbalelong ka na. Because you are living in the edge. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, na meron tayong malalim na relasyon sa ating Panginoon. Pwedeng mabago yung direksyon ng mga buhay natin, pero tatandaan natin palagi, hindi nagbabago yung pagtingin sa atin ng Ama. Kasi at the end of the day, kahit anong mangyari sa atin, anak pa rin tayo ng Diyos. Amen? Kapatid, whatever you are going through right now, anak ka pa rin ng Diyos. At mananatili kang covered by grace. Amen? Amen. Ama naming Diyos, lumalapit po kami sa iyong banal na harapan sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami sa iyong paalala sa amin. Hinihiling po namin, Panginoon, sa mga sandaling ito, patuloy mo pong kausapin ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong banal na presensya.
Turuan mo kami at tulungan mo kaming makita namin ng malinaw ano po yung mensahe mo sa amin sa umagang ito. Sapagkat kitang-kita namin, Panginoon, kung gaano po katindi yung pag-ibig mo sa amin, na ikaw ay isang Diyos na mapagmahal. At dahil dito, Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw bilang aming Ama, kahit kailan hindi ka po sumuko sa amin. Lalong-lalo na po sa mga panahong kami po ay naligaw, Panginoon, hindi ka tumigil sa paghintay sa amin pabalik. Na kahit po kami ay tumakbo palayo or naligaw nang hindi po namin namamalayan, hindi ka po tumigil sa pagmamahal sa amin. Even Lord, noong mga panahong kami po ay nahulog, hindi mo po kami tinawag ayon sa aming pagkakamali, kundi tinawag mo pa rin kami at tinanggap mo pa rin kami bilang mga anak mo, Panginoon. Kaya Panginoon, sa mga sandaling ito, ipinapanalangin po namin, especially sa mga kapatid po namin na merong pusong sugatan ngayong Father's Day. It is my prayer, Lord, na yakapin mo po sila. I do not know the complications, the degree, the severity of the wounds that they have been having in their hearts. But you are the God who knows everything. That even the very numbers of our hairs, you know, Lord God. Kaya sa mga sandaling ito, ipinagkakatiwala ko po at idinudulog ko po yung bawat isa sa mga na anak mo na nandirito sa umagang ito. Hipuin mo po at buksan mo po, Panginoon, ang pintuan ng kalangitan at ilay mo po yung kahabagan ng iyong kamay simula sa kanilang uluhan hanggang sa kanilang talampakan nang maranasan po nila ang kapangyarihan ng iyong biyaya. That your grace is sufficient for us. That it is new every morning, Panginoon. And Lord, sa mga sandaling ito, I also would like to specifically praise para sa lahat ng mga ama. Especially for those dads, for those father na nakakaramdam na po ng pagod at pakiramdam nila, minsan nagkulang sila. Minsan pakiramdam nila, hindi sila naging mabuting katiwala para sa mga anak na pinagkaloob po sila. Lord, sa mga sandaling ito, alam ko pong hindi mo sila sinusumbatan, kundi ipinapanalangin namin sila sa iyo para palakasin mo po sila. Dahil hindi pa huli yung lahat. With their own capability, pwede nilang sabihin hindi nila kaya, but with your own presence, with the power of your presence, that not by our might, not by our power, but by your Spirit, Lord, pagkakalooban mo po kami ng dunong na gaya ng sa inyo. Turuan mo kami at hubugin mo kami bilang mga ama na maging mabuting katiwala ng aming mga baybay, ng aming mga asawa, ng aming mga anak. Nang sa gayon makita nila, Panginoon, sa amin ang katatagan, makita nila sa amin ang pagtanggap, makita nila sa amin ang grace mo na nag-uumapaw, Panginoon, even sa mga pagkakataong nagkakamali, Panginoon, ang bawat membro ng pamilya. Matuto po kaming magkaroon ng puso na malambot, na laging handang tumanggap, na laging handang magpatawad, na laging handang yumakap, at laging handang magsabi kung gaano kahalaga at gaano namin kamahal ang bawat isa sa amin. Lord, sa mga sandaling ito, at para naman po sa mga anak na nakaranas po na pakiramdam nila, naligaw po sila ng landas. Panalangin ko po, Panginoon, na kakain mo po sila kung paano po silang makakabalik pabalik sa iyo, Panginoon. And Lord, sa mga sandaling ito, sa bawat isa po sa amin, tulungan mo po kaming mapaalalahanan ng iyong biyaya, Panginoon. Na ang iyong biyaya ay mas malaki kaysa sa aming mga kahapon, Panginoon. Na kahit ang aming mga past, yung aming mga kahapon ay nagkaroon po ng mga masalimuot na mga pangyayari. Hindi ho namin yung titignan, kundi titignan namin ang bawat umagang punong-puno ng iyong pagpapala at biyaya sa amin. Kaya Panginoon, maraming salamat po, Lord, dahil truly, you really have covered us by your grace. At salamat po dahil sa kabila ng lahat, Panginoon, tinawag mo pa rin kami bilang mga anak mo. Panginoon, pinakaiibig ka po namin. Sinasamba ka po namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God.